Upang malaman ang katotohanan tungkol sa kaso at kinaroroonan ng kanilang anak, nagpasya sina Adeline at Lennon na gumawa ng one-night deal. Pagpapanggap, pagtanggi, panlilinlang at lihim na pag-ibig. Naghanda sila ng isang laro pero paano kung silang dalawa ang mapaglaruan ng tadhana? May panalo kaya nila ang laro ng pag-ibig? Mabuo pa kaya ang kanilang pamilya? O tuluyan na itong mawawasak ng mga taong kumukontra sa kanilang pag-iisang dibdib? How much money do you need? Tanong niya sa lalaking nasa harapan niya. 100 million pesos. Mabilis na sagot nito. Kinuha niya ang tseke sa kanyang suitcase. Ingatan mo to, payable to cash. 100 million pesos. It's all done. Now, give me that kid. Tiningnan niya ang walang malay na si Noel. Mabilis na kinuha ng lalaki si Noel. Ngayon, ibigay mo sa akin ng 100 milyon ko. Nakangisi nitong sabi. Not too fast. Undressed him. Kailangan mong humanap ng kaparehong kapangangatawan ni Noel. Tapos ipeke ang pagkamatay niya. Utos niya rito. Ang utos ng amo ko ay patayin ng batang yan. Tapos ang gusto mo naman ay pikein kung pagkamatay ng batang ipapalit ko kay Noel? Ngumiti siya. Talaga bang kaya mong pumatay ng mga inosenteng bata para lang sa pera? Oo nga pala, matagal mo na nga palang naisang lang kaluluwa mo kay Satanas. Wala akong pakialam kung anong gusto mong gawin sa ipapalit mo kay Noel. Basta ibigay mo na siya sa akin ngayon din, aniya. Matapos subaran si Noel ay agad na hinablot ng lalaki ang tseke sa kanyang kamay. Napasubsob siya sa kanyang dibdib, ang walang kamalay-malay na bata. Noel, sabi niya, ang kanyang mga matay nagluluha. Subalit mas nagniningas ang apoy ng galit kumpara sa tubig ng pagmamahal. Let's not see each other again. Sa oras na malaman ni Jacob ang tungkol dito, hahabulin kita kahit sa impyerno at hindi ako titigil hanggat hindi nauubos ang mga kadugo mo. Do you understand? Sambit niya. Tumango ang lalaki at lumakad na ito palayo habang nagsisigaw at nagtatatalon. Agad niyang isinakay si Noel sa kanyang sasakyan. May isang babaeng naghihintay sa kanila doon. Manang, ikaw na munang bahala sa kanya. Itago mo siya ng mabuti. Sa oras na may makakita sa kanya, hindi mo na makikita pang inyong asawa. Sabi niya. Opo kamahalan, masusunod po. Nanginginig sa takot na tugon ng matandang babae. Nakita nitong pagkurba ng labi ng amo sa unahang salamin ng sasakyan. Tumindig bigla ang mga balahibo nito sa braso. Now it's time to have some fun. Sabi niya bago niya buhayin ang makina ng kanyang sasakyan. Nababaliw ka na ba, Lennon? Sa tingin mo papayag ako sa gusto mong mangyari? Natatawang sambit ni Adeline habang pilit na kumakawala sa pagkakatali sa kanya. Nakahiga siya sa isang malambot na kama habang mahigpit na nakatali ang kanyang mga paa at kamay. Alisin mo mga taling ito sa katawan ko. Kapag nakawala ko dito, kakasuhan talaga kita ng kidnapping. Galit na sigaw niya. Adeline felt frustrated and at the same time, she was confused. Malapit na sana niyang matuklasan ang katotohanan sa likod ng pagkawala at pagkamatay ni Noel. Kung hindi lang sana biglang sumulpot ang ama ng kanyang anak na si Lennon Davis Lee. Kaharap na sana niya ngayon ang salarin. Tinignan niya si Lennon ng maigi. Maya-maya pa ay biglang sumagi sa isip niya ang mga sinabi sa kanya noon ni Jacob. Mas lalo siyang nanghinala dito. Nandukutin siya nito't igapos na parang isang hayop. Ahayaan kita makatikim ng kalayaan kung sumunod ka sa aking mga utos. Hindi ako takot sa mga pulis at sa batas, Adeline. Ganyan ka ba ka-inosente hanggang ngayon? Money runs our justice system. Magpalabas ka lang ng maraming salapit sasambahin ka ng mga naka-uniform. Well, hindi ko naman nila lahat pero karamihan sa kanila ganun. Ang mga nakalukluk sa itaas, adik na adik sila sa amoy ng pera. Sabi ni Lennon. Kinuha niyang vape sa ibabaw ng mesa at hinit-hit yun. Ibinugan niya ang usok sa mukha ni Adeline. Walang modo. Mahina subalit puno ng diintura ni Adeline. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magpakasal sa isang tulad mo. Bumuntong hininga siya at matapang niyang sinalubong ang mababagsik na tingin ni Lennon.
Itinapon ni Lennon ng marahas sa sahig ang hawak niyang vape at tinawakan si Adeline sa leeg. Nilapit niyang kanyang bibig sa tenga ni Adeline. Ang angas na taglay niya ay naglaho ng parang bula. Kung hindi lang kita mahal, baka nga napatay na kita ngayon. Bulong ni Lennon. Humagalpak si Adeline habang naluluha. Mahal? Naging senserong tono ng pananalita niya. Kung naaawa ka sa akin dahil nawalan ako ng anak, hindi ko yan kailangan. Sa puntong ito, hindi pagmamahal ng kung sinong kailangan ko. Hustisya! Aniya. Dahan-dahang binitawan ni Lennon ang leeg ni Adeline. Nalaki ang mga mata ni Adeline nang biglang lumuhod sa harap niya si Lennon. Hawak nito ang isang singsing na noon ay napulot niya sa mismong restaurant na pag-aari ng pamilya ni Cynthia. Pakasalan mo ko at habulin natin sila nang magkasama. Pakiusap ni Lennon. Tulungan mo kong makahanap ng matibay na ebidensya laban sa kanila. Anak ko rin si Noel, Adeline. Hindi lang ikaw ang nawalan. Hindi lang ikaw ang magulang niya. Alam kong napakarami kong pagkukulang sa inyong dalawa. Alam kong hindi ko na maibabalik pang panahon para itama ang aking mga mali. But one thing is for sure. Meron pa akong pagkakataong bumawi sa... Biglang nagsalita si Adeline. Bumawi? Kanino? Sa akin? She smirked. Hindi na, Lennon. Noon, nangarap ako na isang buot masayang pamilya para kay Noel. Ngayon na wala na siya, para saan pang lahat? Marahil tama ka, magulang ka rin ni Noel. Pero wag mong ihahilin tulad ang sakit na nararamdaman ko, buhat ng mamatay sa sakit na nararamdaman mo ngayon. We're not the same. I love him with all my heart, with all my life, with all that I have. We've been through ups and downs. Nasaan ka ng mga panahong kailangan ka namin? Tumulong mga luha ni Lennon pero kaagad din niyang pinahid yon. Paano ako makakarating kung hindi ko naman alam ang lahat? Adeline, inaamin kong nagkamali ako. Sana ganun ka rin. Hindi mo siya kaagad ipinakilala sa akin. Hinusgahan mo kaagad ako. Pinangunahan mong lahat. Sa totoo lang, I can be a good. No, scratch that. I can be the best father in the world for Noel. Alam mo kung bakit? Ako may pinakamasamang ama noon. Ang magkaroon ng kompleto at masayang pamilya ang pangarap ko, Adeline. Noon kahit hanggang ngayon, ani Lennon. His voice was cracking. Natigilan si Adeline. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng awa at guilt sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. He was right. Pinagkait niya rito ng napakatagal na panahon si Noel. She didn't even try to confront him back then. Ang pangiiwan ni Lennon kay Cynthia ay isang patunay na nagsisisi na to. He even canceled their wedding just to be with her. Ayoko na makipagtalo, Adeline. Marami akong kasalanan sa inyo at pinagsisisihan ko ng lahat ng yun. Hindi na natin mababagong nangyari na. Ang gusto ko ngayon, mahanap ang totoong dumukot at nagpapatay sa anak natin. Believe me or not, handa ako manirahan sa impyerno. Maparusahan ko lang mga taong nasa likod ng lahat na nangyari kay Noel. Handa akong dungisan ng aking mga kamay. Mabigyan ko lang ng hustisyang nangyari sa anak natin. I left the list. I am no longer part of their so-called family. Sa puntong ito, ikaw na lang ang tinuturing kong pamilya. Sana tanggapin mo ko. Nakayukong sambit ni Lennon. Untie me, Adeline ordered. Hindi ka tatakas? Tanong ni Lennon, umiling si Adeline. Pag-usapan natin ang plano mo. Kung yung mga idea ay sapat na mabuti, pagkatapos ay makikipagtulungan ako sa'yo. She thought that having Lennon around will help her. Napapanood niya ang bawat galaw nito. Magkakaroon siya ng akses sa pribadong buhay nito. Higit sa lahat, magkakaroon din siya ng pagkakataong imbestigahan ang taong tinuturo ni Jacob bilang pangunang lead sa pagkamatay ng pinakamamahal niyang anak. Hindi lang siya makakalaya buhat sa pagkakatali ni Lennon sa kanya. Magagawa rin niya ang mga nais niyang gawin. Mabilis na tumayo si Lennon buhat sa pagkakaluhod niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Payag ka na, you will marry me? Aniya. Pakawalan mo muna ako. Iritadong sigaw ni Adeline. Handa siyang maglaro sa ngalan ng hustisya at katinuan. Handa niyang isang pagpalaran ng lahat, maging ang sarili niyang buhay. Sige, let's have a deal tonight, Lennon. Habang mabilis niyang inaalis ang tali sa mga kamay at paa ni Adeline. I now pronounce you husband and wife, Lennon. You may kiss your bride. The priest said, nakatitig si Adeline kay Lennon.
Sa loob ng isang oras na pag-uusap nila ay nakumbinsi siya nitong magpakasal. Babago pa lamang lumalapit sa kanyang labi ang mga labi ni Lennon nang marahan niya itong tinulak. "Why did you push me? I'm still kissing you," bulong ni Lennon. "It's done," mahinang sabi ni Adeline. Narinig yun ng pari kaya nagsalita siya bigla. "I guess I need to go na para masolo yung isa't isa. Anya, thank you Father. I'm sorry if I called you and your family in the middle of the night," Lennon said. "Don't worry, it's fine. Kahit kailan at kahit anong oras mo kailanganin ng serbisyo ko, darating ako. You're a good friend of mine. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo sa aking pamilya at sa simbahan." Bumaling ang pare sa direksyon ni Adeline. "You found a gem. Sana mahalin at ingatan mo ang kaibigan ko, Mrs. Adeline Navarro Lee. Again, congratulations and may God bless your marriage." Aniya, bago tuluyang umalis sa garden area ng secret villa ni Lennon. "Kilala mo pala ang Diyos?" Bulong ni Adeline habang nakayukot pinagmamasdan ang puti niyang sapatos. Agad niyang inalis ang kanyang veil at naglakad na papasok ng mansyon. "Adeline, are you mad at me?" Again, Lennon asked worriedly. Kunot na kunot ang kanyang noo, buong akala niya okay na sila nito. Huminto si Adeline sa paglalakad at hinarap ang kanyang asawa. "Pinagtaksilan mo ko at ilang beses mo tinanggihan si Noel. Ngayon, sabihin mo sa akin, wala ba akong karapatang maging nanakit sa'yo?" Aniya sabay marcha papunta sa kanyang silid. Hindi nakasagot si Lennon. Pinanood na lamang niya si Adeline habang palayo ito ng palayo sa kanya. "Hindi ako susuko, Adeline. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ko napapatawad ng tuluyan. Ayoko maging asawa mo lang ako sa papel at sa mata ng batas. Hindi ako hihinto hanggat hindi bumabalik ang pagmamahal mo sa akin. Kapag nakita ko na si Noel, saka ko sasabihin sa iyong buhay pang anak natin. Sa ngayon, hahayaan ko munang lamunin ng galit at paghihiganti ang puso mo." Bulong ni Lennon. Agad na pinuntahan ni Lennon si Adeline sa silid nito. Pinihit niya ang doorknob at nakakandadong pinto. Isinilid niya ang kanyang kanang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Meron siyang susi ng silid ni Adeline, pero mas pinili pa rin niyang kumatok at humingi ng pahintulot. "Galit ka pa rin ba sa akin?" sabi ni Lennon. Hindi sumagot si Adeline. "I'm sorry. I can say these words 10 times until you forgive me," he added. Finally, he heard her voice. "I don't need your sorry," sabi ni Adeline. "Papasukin mo ko, wife. Gusto kitang makausap," pagmamakaawa ni Lennon. "Pervert," bulalas ni Adeline. "Let me in your room. That's what I meant." Namumulang sambit ni Lennon. Sa isang iglap ay biglang bumukas ang pinto nang makita niyang nakasuot lang ng sando at cycling si Adeline ay kaagad siyang umiwas ng tingin. "Kailan tayo pupunta sa LNGC?" tanong ni Adeline habang sinusuot ang kanyang round t-shirt. "Bukas na bukas mismo," mabilis na sagot ni Lennon. "Ano nga palang gusto mong pag-usapan natin?" tanong ni Adeline. Ngayon ay nakasuot na siya ng pajamas. "Can we change our plan? Ayoko na talagang bumalik sa mansyon." Mahinang tugon ni Lennon. Nagsalubong ang mga kilay ni Adeline. "Bakit bigla yatang nagbagong isip mo? Natatakot ka ba sa Kuya Jacob mo o kay Senyor?" "Ibig kong sabihin kay Papa." Napalunok siya sa sinabi niya. Never in her wildest dreams na magiging isa siya sa kanila. "Pumirma tayo ng kontrata, Lennon. Mawawalan ng bisang kasal natin kapag hindi mo sinunod ang mga kondisyon ko." "Susundin ko mga kondisyones mo kung susundin mo rin ang sa akin. Kung aatras ka na kagad, sabihin mo na sa akin. I will pack my things." "Fine, I'll do it," Lennon said. He was irked but the love of his life left him with no choice. "Okay, bukas simula ng paghahanap natin ng ebidensya. Matulog ka na," ani Adeline. Humiga na siya sa kama. Tumikim si Lennon. "It's our honeymoon. Let me sleep with you," aniya sabay takbo papunta sa kama ni Adeline. Agad siyang humiga at nagbalot ng kumot. "Hoy Lennon, bawal tayong mag-anuhan, hindi ba? It was written in our contract," reklamo ni Adeline. Mabilis siyang bumangon at nagtatakbo sa may couch. "Oo nga, pero walang nakalagay doon na bawal tayong magtabi," nakangiting tugon ni Lennon.
Halos lumubo ang mga mata ni Adeline sa kanyang narinig. Para saan pa yung close na ginawa ko na dapat may sarili tayong mga kwarto? Inis na tanong niya. For our personal things. Mapang-asar na sagot ni Lennon. Halika na, tabihan mo na ako dito, wife. Aniya? Adeline rolled her eyes. Dito na lang ako matutulog sa couch. Okay, sabi mo eh. Turan ni Lennon. Hindi ka man lang bang makikipagpalit ng higaan? Hindi makapaniwalang sabit ni Adeline. Bakit ko gagawin yun? You said you will sleep there. Ayoko namang ipagkait sa yung nais mo. Mahal kong asawa. Nakangiting sabi ni Lennon. Napasigaw sa sobrang inis si Adeline. Tinignan niya ang couch. Masyado itong maliit para gawin niyang higaan. Kinuha niyang remote ng aircon at tinodo ang lamig nito. Sinuot niyang kanyang sweater at saka padabog na naglakad pabalik sa direksyon ng kama. Hinablot niyang kumot kay Lennon at tumagilid ng higa. Ayaw mo umalis dito ha? Manigas ka sa lamig. Bulong ni Adeline. Tumayo si Lennon para hanapin ang remote subalit agad siyang napapikit nang marinang makita niyang hawak-hawak yun ni Adeline. Shit! Sigaw ni Lennon. Agad siyang bumalik sa kanyang pwesto kanina. Papatunayan niyang hindi siya mahina. Ilang minuto niyang tiniis ang lamig hanggang, Hey, share your blanket with me. Nanginginig niyang sambit. Isang mabilis na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Adeline. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Kung hindi mo kayang pigilan ang temperature ng kwarto, malaya ka makakapunta sa sarili mong kwarto, sabi niya. No, this is our first night as husband and wife. You will not leave you here. Ani ni Lennon. Namumutla na siya sa sobrang lamig. Mahigpit na rin niyang niyayakap ang kanyang sarili. Namilog ang kanyang mga mata nang bigla na lamang siyang niyakap ng mahigpit ni Adeline. Kasabay din noon ang pagkawala ng lamig na kanyang nararamdaman. Sa isang iglap ay biglang nag-init ng kanyang katawan. Walang kuryente, bulong niya. Adeline, doon na lang pala ako sa kwarto ko matutulog. Hindi ako makakatulog ng walang kumot eh, aniya. Hindi pwede. Ibig ko sabihin, heto, hati na tayo sa kumot. Huwag mo lang akong iwan dito mag-isa. Pikit matang sambit ni Adeline. Unti-unting sumilay sa labi ni Lennon ng isang pilyong ngiti. Now, we'll be sleeping together, whether you like it or not. Ani ng isip niya. Nang bumalik ang kuryente, mabilis na kumuwala si Adeline sa mga bisig ni Lennon. Ilang minutong katahimikan ang dumaan. Kapwa sila hindi makatulog. The sun will rise later. Tulog na tayo, sambit ni Lennon. Hindi ako makatulog. Napakaraming tanong ang tumatakbo sa isip ko ngayon. Tugon ni Adeline. Tumalikod siya kay Lennon. Tulad ng? Tanong ni Lennon. Marahang humarap si Adeline kay Lennon. Paano ko paniniwalaan ang lahat ng mga sinabi mo sa akin bago tayo ikasal? Nakatitig siya sa kisame. You already did it. The fact that you married me. It means na pinaniniwalaan mo ang sinasabi ko sa'yo. Pinagmasdan ni Lennon ang mukha ni Adeline. Muli siyang nabighani sa ganda nito. Nakakatawa lang, hindi pa rin maproseso ng utak ko na ang Lennon na nakabuntis sa akin ay uhuging batang kapitbahay ko noon. Siya nga pala, nasan si Aling Candelaria? Tumikim si Adeline. Did you forget? She died in the fire accident, Lennon replied. Nilingon ni Adeline si Lennon. Nang makita niya nakatitig ito sa kanya ay kaagad siyang nag-iwas ng tingin. I'm sorry, my mind almost forgot everything about that day. It's too painful for me. Pinilit kong kalimutan ang lahat para makapagsimula akong muli. Naramdaman niyang nabasa ang kanyang mga pisngi. I miss them, garalgal niya sabi. Miss na miss ko ng mga ngiti at yakap ni na itay at tatay. Lennon wipe, Adeline tears. Ako rin, miss na miss ko ng boses ni mama, Aniya. Pinilit niyang pinigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Matulog na tayo dahil bukas magsisimula na tayong magiganti. Sinserong turan ni Adeline. Ayoko sanang maniwala sa sinabi mong si Jacob ang may kagagawa ng sunog. Masyado siyang mabait at mukha siyang isang anghel. Kung hindi mo pinakita sa akin ang litrato niya noong bata pa siya, siguro ay pinagtatanggol ko pa rin siya hanggang ngayon. Sa totoo lang, naintindihan ko kung bakit galit siya sa mama mo't sa'yo. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit mas pinili niya maging kriminal at maging agresibo. Mas lalong nagningas ang apoy sa loob ko nang malaman ko pa buhat sa'yo na pinagtakpan ni Senyor ang kademonyohan ng anak niya. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Sa tuwing sasagi sa isip niya ang larawan ng masaya nilang pamilya,
mas lalong lumalakas ang loob niyang paghiganti ang mga magulang niya. I'm sorry, Adeline, nadami ang pamilya mo sa pagkakamali ni Mama. I'm sorry if my father didn't give you the justice you deserve. I'm sorry rin dahil sa ginawa ko sa anak natin. Kapag natapos na paghihiganti natin, pwede mo nang gawin ang gusto mong gawin sa akin. If you want to kill me, hindi kita pipigilan. Pero hanggat hindi pa tapos ang laban nating dalawa, hayaan mo ko makabawi sa'yo. Let me show how much I love you. Buong buhay ko, napaniwala ko ni Cynthia na ikaw ay siya. I really thought na siyang babaeng mahal ko noon. Aka, you don't need to explain yourself, Lennon. Hindi lang naman yun ang dahilan kung bakit mo minahal si Cynthia, hindi ba? Minahal mo rin siya bilang Cynthia Mercado. Aminin mo man o hindi. Napatingin sa wall clock si Adeline, mag-aalas 3 na ng madaling araw. Humikab siya. Let's go to sleep. We need some energy tomorrow. Thank you, Adeline, for saving my life back then, Lennon said. Ha? Ako nga yung dapat magpasalamat sa iyo eh. You saved me from the raging flames. Ani Adeline. Basta, mas sinagip mo ko noong panahon na yon. Dahil sa'yo nagkaroon ako ng rason para mabuhay. Seryosong sambit ni Lennon. Nang tignan niya si Adeline na nakapikit na to, she smiled. Sleep well, wife. Tomorrow, I will show the world how much I love you. Sisimulan ko ng punan ang mga pagkukulang ko. Sisimulan ko ng itama ang mga mali ko. Hinding-hindi na ako papayag na magkahiwalay pa tayo. Hinalikan niya sa noo si Adeline bago niya ipinikit ang kanyang mga mata. 7 a.m. LNGC Building. It's been 2 days, Junie. Wala pa rin bang balita galing sa mga tao mo? Sigaw ni Jacob habang pinagtatapon ang mga papel na binigay sa kanya ni Junie. Sir Jacob, wala po silang lead eh. I-report na po kaya natin sa pulis na nawawala si Miss Adeline? Suwestyon ni Junie. Mabilis na naglakad si Jacob patungo sa kinaroroonan ni Junie. Dinuro niya ito sa noo. Are you an idiot? Kung gusto kong i-report na nawawala si Adeline sa mga pulis, di sana kahapon ko pa ginawa. Nanggagalaiting sambit niya. Agad na yumuko si Junie sa harap ng amo niyang si Jacob. Patawad po, aniya. Hindi ko kailangan yan. Do your job. Find her within 24 hours or else mawawalan ka ng trabaho. Sigaw ni Jacob. Opo, masusunod po, tugon ni Junie. Ano pang tinutunga-tunganga mo dyan? Go find her. Gigil na sabi ni Jacob. Sa isang iglap ay nawala sa paningin ni Jacob ang kanyang personal bodyguard at katiwalang si Junie. Sinabunutan niya ang kanyang sarili at pinagsisipa ang silya sa harap ng kanyang mesa. Sa oras na bumalik ka, Lennon, wala ka ng pamilyang babalikan. I made sure that Papa will not accept you again. Pagbabayaran mong pagkuha mo sa babaeng mahal ko. I will get her back in any means. Ani Jacob. Napalingon siya sa may pintuan ng lumabas buhat dito ang isang magandang babae. Masyado mo namang hina-high blood ang sarili mo. It's too early for that kind of raucous, Jacob. Huminahon si Jacob. Anong ginagawa ng isang Ashley Navarro gigo sa opisina ko? Nang ganito kaaga? Tanong niya habang nakakunot ang kanyang noo. Hindi mo ba ako namimiss? Mapang-asar na sambit ni Ashley. At bakit naman kita mamimiss? Until now, naiinis pa rin ako sa pagmumukha mo. Lumakad si Jacob papunta sa may glass window. Kinuha niyang kanyang vape sa bulsa ng kanyang pantalon at hinitit ito. Tell me, what do you need? He asked. I am not a user like you, Jacob. I am not here for something. I am here for you. Pumunta si Ashley sa table ni Jacob. So, ganito palang feeling na maging CEO ng LNGC. She said. Mabilis na nilingon ni Jacob si Ashley. Get out of my chair, Ashley! Paano kung ayaw ko? Inihagis ni Jacob ang kanyang vape sa sahig at kaagad na naglakad patungo sa kinaroroonan ni Ashley. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa bago niya ito hinawakan sa leeg. I will kill you if you will not stay away from my throne. Napalunok si Ashley. I can't breathe. Let me go, Jacob! Maras na binitawan ni Jacob si Ashley dahilan para mapaupo ito sa sahig. Sa susunod na umupo ka rito, bangkay ka na ng lalabas ng opisina ko. Banta niya. Hinawakan ni Ashley ang kanyang leeg. Hindi siya makapaniwalang kayang gawin yun ni Jacob sa kanya. She thought that they were on the same boat. Sa halip na ma-offend siya sa pinakitang ugali ni Jacob, ay mas lalo lamang siyang nahumaling dito. Nandito ako para imbitahan ka.
Bukas, i-announce ni Mama Chloe sa press na ako magiging bagong CEO ng kumpanya namin. That calls for a celebration, right? Tumayo si Ashley at inayos ang damit niya. So, edi congratulations sa'yo. Walang emosyong sabi ni Jacob. Adeline, natigilan si Jacob nang marinig niya ang pangalan ng babaeng hindi mawala-wala sa isip niya. Did you see her? Nasaan siya? Okay lang ba siya? Hindi ba siya sinaktan ng asbag kong kapatid? Sunod-sunod na tanong ni Jacob. She posted on her Instagram account. Matipid na sagot ni Ashley. Dali-daling kinuha ni Jacob ang kanyang cellphone para bisitahin ang wall ni Adeline. Nalamig ang buo niyang katawan sa kanyang nabasa. Magkahalong sakit at galit ang nangibabaw sa kanyang sistema. She got married? Pero kanino? Nautal na sambit ni Jacob. Tumango si Ashley. Lumapit siya kay Jacob at hinaplos ang balikat nito. She betrayed you, Jacob. Pinakasalan niyang kapatid mong si Lennon kahit naging masamang pakikitungo nito sa kanya. Ikaw ang naging sandalan niya noong mga panahong wala siyang kakampi. Binigay mo lahat sa kanya. You were kind and warm pero anong ginanti niya sa'yo? Nilin lang at ginamit ka lang niya. Bulong ni Ashley. Itinulak ni Jacob si Ashley at hinawi lahat ng mga gamit sa ibabaw ng kanyang mesa. Sumigaw siya sa sobrang galit dito. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Humahalakhak siya matapos niyang pagsusuntukin ang ibabaw ng kanyang mesa. She chose him over me? Nababalon na siya. Ani Jacob habang tumatawa. Patuloy pa rin ang pagpatak ng mga luha na sa kanyang mga mata. Anong pinaplano mo, Adeline? Tinalikuran mo na ba talaga ako na tuluyan o ginawa mo yan para makapaghiganti ka kay Lennon? Biglang naging seryosong aura niya. Alam mo ba kung saan ko matatagpuan si Adeline at ang asbag kong kapatid? Tanong niya, ngumiti si Ashley. Sasabihin ko sa'yo pero may kapalit. Tumaas ang kilay ni Jacob. Anong kapalit? Lennon eyes on the road. Suway ni Adeline ang mahuli na naman niyang nakatitig sa kanyang asawa. Hindi komportable sa Adeline na kasama si Lennon dahil sa pangambang baka siya mismo ang sumira sa kanyang mga plano. Wala siyang karapatang umibig muli. Pumayag siya sa mga kondisyon nito dahil lang sa gusto niyang malaman ang katotohanan sa likod ng kaso ng kanyang anak. Itinanim na niya sa isip niya na wala siyang dapat pagkatiwalaan maliban sa kanyang sarili. After all, her life is for her son. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Don't worry wife, I'm good at this. Hindi tayo mababangga. Nakangising sambit ni Lennon. Hindi niya mapigilang mabighani sa kagandahan ng kanyang asawa, lalo na't nakaayos ito. He even bought her new dresses, shoes and bags. Everything that his wife deserve. Aminado siya na maganda na talaga si Adeline kahit simple lang itong manamit at kahit wala itong kolorete sa muka. Pero aminado rin siya na mas lumalabas ang angkin nitong ganda nang mabihisan niya ito't maayusan. I said eyes on the road. Pag-uulit ni Adeline. She rolled her eyes when she saw Lennon smiling. Nakakatawa bang itsura ko? Okay, aalisin ko na lang ang makeup. No, don't. Mabilis na pagtututol ni Lennon. Then stop smiling like that, Lennon. Hindi na ako natutuwa. Parang pinagtatawanan mong tsura ko eh. Nagmumukha ba akong clown nang maayusan ako ng makeup artist mo? Mataray na sambit ni Adeline. Ang totoo, hindi siya sanay na makita ang sarili niya sa ganoong ayos kaya sa tingin niya, hindi yan bumagay sa kanya. Bakit ba ganyan ka mag-isip, wife? You're dragging yourself too much. Maganda ka, okay? Tandaan mo lang na sa paningin ko, ikaw ang pinakamagandang babae. Well, unless magkakaroon tayo ng baby girl. Natatawang sabi ni Lennon. Tumawa ng pagak si Adeline. Maaga pa para managinip, Lennon. Aniya. Mabilis na itinabi ni Lennon ang kanilang sasakyan sa gilid ng kalsada. Bumuntong hininga siya. Maya-maya pa hinawakan niya sa magkabilang balikat ang kanyang asawa. I have the power to turn my dreams into reality, wife. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Adeline. I can make you pregnant again. Ilang beses na kinurap ni Adeline ang kanyang mga mata. Nang matauhan siya'y kagad niyang tinulak si Lennon palayo sa kanya, subalit nabigo siya. Lennon, bumalik ka na nga sa upuan mo. Kung ano-anong pinagsasabi mo. Kilabutan ka nga. Magmaneho ka na. Kailangan na nating makarating sa LNGC. Aniya.
Hindi nasindak si Lennon sa sinasabi niyo ni Adeline. Lalo pa niyang nilapit ang kanyang mukha sa mukha nito. Napangiti siya nang umiwas ito bigla sa kanya. Kapag hindi ka pa bumalik sa pupwesto mo, bababaan na ako dito, pananakot ni Adeline. Napapikit siya nang maramdaman ang init ng hininga ni Lennon. This man really test my patience, she thought. Don't worry wife, hindi ko ugali magnakaw ng halik. Mas gusto ko kasi yung lumalaban kaysa nanlalaban eh. By the way, you forgot to put your seatbelt on. Nakangiting sabi ni Lennon bago umupo ng maayos sa driver's seat. Namulang mga pisngi ni Adeline, did she really thinks na hahalikan siya ni Lennon? Bigla siyang nahiya. Napapikit siya ng mariin. She cleared her throat before she speaks. Thank you. I'm sorry if... Kung gusto mo ulit matikman ang labi ko, just tell me wife. I am more than willing to kiss you. Sino may sabi sa'yo gusto kong halikan mo ulit ako? Wala pang ang 5 segundong wedding kiss natin eh. I'm not attracted to your lips, Mr. Lennon Davis Lee. Sigaw ni Adeline. Nakalimutan niyang nakabukas nga palang bintana ng sasakyan ni Lennon. Nang makita niyang nakatingin sa kanya halos na mga dumadaan, agad niyang isinara ang bintana ng sasakyan. Yumuko siya ng yumukong yuko. Shit, nakalimutan kong nakatigil nga pala kami dito sa may gilid ng kalsada. Bulong niya. Binuhay ni Lennon ang makina ng kanyang sasakyan at pinatakbo yon ng mabilis. Pasimpleng sinulya pa ni Adeline si Lennon. Umayos na siya sa pagkakaupo. She opened the window again. Nare-relax kasi ang isip niya kapag nakikita niya ang tanawin buhat sa labas ng sasakyan. Ilang minutong katahimikan ang dumaan. Ang mga mukha ni na Adeline at Lennon ay kapwa seryoso. Parehas nilang iniisip si Noel. Ang kaibahan lang, iniisip ni Lennon kung saan niya ito matatagpuan. Samantalang iniisip naman ni Adeline na sana'y buhay pang anak niya. Malapit na tayo wife. Are you ready to face them? Tanong ni Lennon. I have no choice. I have to be more than ready. Adeline replied. Napatingin siya sa cellphone ni Lennon na biglang nagdiwanag ang screen noon. Nagtaka siya kung bakit naka-silent mode ang cellphone nito. Someone is calling you. Aniya, kumunot ang noon niya nang makita niya kung sinong tumatawag. Pretty sexy ang nakasave na pangalan ng caller. Napansin ni Lennon na nakakunot ang noon ni Adeline. You don't need to feel jealous. He said, ha? Bakit naman ako magsiselos? Ani Adeline. Don't worry, she's my sister. Lennon said. Bakit hindi mo sinagot ang tawag niya? Tanong ni Adeline. Hindi pa nasasagot ni Lennon ang tanong na yun ni Adeline na bigla na namang lumiwanag ang phone screen niya. Divina is calling again. He rolled his eyes. Alam niya kung gaano kakulit ang kapatid niya. Hindi ito titigil hanggat hindi niya sinasagot ang tawag nito. He got his phone and answered her call. He put it on loudspeaker. Divina, I'm driving right now. What do you need? Inis na bungad ni Lennon. Kuya, I'm so happy for you and Adeline. Finally, akala ko niloloko lang ako ni Julius eh. How did you do it? How did you get her sweet yes? Are you on your way to your honeymoon right now? Lennon sighed. I'll call you back later. What? Don't tell me, ibababa mo tong call. You got to be kidding me, kuya. I'm with her and you're too. OMG, I'm sorry to bother you. Are you doing it right now in your car? While you are driving? What? What the heck are you saying, Divina? I knew it. I'm sorry to bother you. I will call later na lang. Goodbye, kuya. See you tomorrow. Mwah! Hey, it's not what you think. Teka, uuwi ka na bukas? Ani Lennon habang nagpapark ng sasakyan. Sa wakas ay nakarating na rin sila sa LNGC. She already ended the call. Nagpipigil sa tawang turan ni Adeline. Shit, that brat. Lennon yelled. Jacob? Adeline said out of the blue. Napatingin si Lennon sa direksyon kung saan nakatingin si Adeline. Kita niya ang kanyang nakatatandang kapatid kasamang isang babae. I thought he will be crazy looking for you. Mukhang nag-i-enjoy naman siya sa buhay niya. Nakangiting sabi ni Lennon. Let's go. No, aalis sila. They're now moving. Follow them. Mahinang sambit ni Adeline. Follow them? I thought you want to. Sabi ng instinct ko, sundan natin sila Lennon. Move. We have to move right now or else. Mawawala sila sa paningin natin. Nag-aalalang sabi ni Adeline. Walang nagawa si Lennon kung hindi ang sunduin ang utos ni Adeline.